Maayong hapon na itong tanan. Atong ipadayon ang people in the New Testament. Ika 125 sa atong series. Nagpadayon ta sa John the Baptist, ikanapulo og katapusan. John the Baptist. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. Thank you for the strength that you have given to us. Thank you, dear God, for allowing us to be in church. And once again, Lord, we ask your wisdom. Allow us, O God, to understand your message and allow me also to deliver your message according to your will. And may the Holy Spirit speak to us through me, O Lord God, this afternoon. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. John the Baptist, panahon na ni mga kaigsuonan sa katapusang bahin kinabuhi ni John the Baptist, and it is number 6 of our series of lesson, the martyrdom of John. Unsa man ang kamatayon ni John the Baptist. So, atong sugdan, letter A, the detainment of John. Before siya gipatay, gipriso usa siya. Gipriso siya, unsa may reason mga kaigsuonan? Natay duha ka statement mga kaigsuon. Number 1, the who of the matter. Pangitaon na to, kinsa may hinungdan o rason nganong si John na priso. Nganong si John giplanuhan og dautan mga igsoon. So in Mark chapter 6 verse number 17, Mark chapter 6 verse number 17, the Bible says, "For Herod himself had sent forth and laid hold upon John and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife, for he had married her." Tanawa na, asawa sa iyang igsuon, bisag wa pa namatay, giminyuan mga kaigsuonan ni Herod. Tingali, giganahan siya ba kay ang ngalan sa babay, pare-pareha sila. Herodias. So, gipriso si John the Baptist ni Herod for the sake of his wife. Nga asawa, gi-specify yun sa Bible, nga asawa sa iyang igsuon nga si Philip. So, kaning bayhana ni, dautan yun ni kasing-kasing. Dautag kasing-kasing, unya, dili willing mo accept og badlong sa tao sa Dios. Kasi John the Baptist, undoubtedly, he is the man of God. Siya ang espesyal nga prophet, mga igsoon, nga gipadala sa Ginoo to prepare the way of the Lord. So he was not an ordinary prophet. According to the Lord Jesus Christ, siya ang pinaka ngilngig sa tanang propeta. Do walay mga miracles na itabo siyang kinabuhi, pero ang iyang mission, mga igsoon, dili basta-basta. So kani si Herodias, gibadlong ragyot ni John the Baptist. So pagbadlong ni John the Baptist, mga igsoon, nasuko. Oy, daghan kay mga membro rong panahon na, kung mabadlongan sa pulong sa Ginoo, masuko man sa pastor. Planuhan magdautan ang pastor. Istoryahan magdautan ang pastor. Hunahunaan magdautan ang pastor. Uy, dili ra di anak karon, sa una ra nang batasana. Remember, we have the same enemy before, today, and forever. No? Hantos katapusan sa kinabuhi sa tao. Maorag yung kaawaya, mga kaigsunan. So kung kinsa nang kaaway mo lihok sa mga kasing-kasing, sa mga membro sa simbahan, maluwas man o sa dili, kinami mamembro nga di luwas. Mutuo ba mo na? Mo na siya nga membro nga bisag unsaon paningkamot, di gyud mausab. Kay wa may kausaban kung way kaluwasan. Diha man magsugod ang imong kausaban, mausab usa ang imong destination before mausab ang imong karakter. So if your destination is not changed, padung gyapon ka sa impierno, bisag unsaon pa nimong paningkamot, di gyud ka mausab, mga igsoon. So usa na kadudahan, pag ang usa ka membro sa church, di gyud mausab ang iyahang batasan, bati gyud gyapon, sulwiningon nato na tamas ginawa. No? Kay basin pag maluwas gyud tinuod ba? Wala kung ikaw karon naminaw ka sa mensahe. Pero murarag mo untol ba?
Murag nagbuuntol, murag na kay umbrella bitaw ka inig igo sa mensahe, mubuka lang kalit. Muuntol na ba? Yang mensahe maguntol-untol na sa ibabaw kay kada balik sa mensahe mubuka naman sad siya. Mo na maguntol-untol na di gyud kasud sa imuhang kasing-kasing kay naa may prevention. So ang yawa dili gusto nga makadungog ka. So para madawat gyud nimo ang mensahe sa Ginoo kinahanglan masiguro nimo luwas ka. So mo na siya si Dahu. Ang reason nganong napriso si John the Baptist, it was because of Herodias. Si Herod, si King Herod, wala kayo siya issue ni John the Baptist. In fact, ganahan kay siya ni John the Baptist maminaw. Pero ang problema lagi na minyo man siya aning Herodias mga igsoon. So, nakita naman nato si Dahu. Atong sunod pangutana is the why of the matter. The why. Ngano man nga gipapriso man si John the Baptist. In verse number 18 to 20, tanawa kong reason, mga igsoon. 18 to 20. For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. Sakto lang. Biblical, mga kaigsuonan. Dili lawful, dili sakto nga buhaton nimo nga imong minyuan ang asawa sa imong igsuon. Tanawa, kinsay giingnan? Herod. Si Herod ha. Si Herod maoy giingnan. Look at verse number 19. Therefore, kinsay nasuko? Herodias had a quarrel against him and would have killed him. But she could not. Di niya kaya patyon. Not for the reason nga di niya kayang mupatay. Kaya ni Herodias mo patay, pero dili niya kayang patyon, mao ni ang rason mga igsoon. Verse number 20. For Herod feared John, knowing that he was a just man and unholy, and observed him. And when he heard him, he did many things, and heard him gladly. Malipay gyud siya makadungog mga kaigsuonan pag mutudlo na si John. So ingon ana ang relasyon ni John the Baptist og ni Herod. Ang problema lang gyud kani si Herodias. Kay naa gyud siya kasuko si Herod, kung di pa to maldita si Herodias, di gyud to maminyuan kay maminaw siya ni John the Baptist. No, dako tendency. Pero ang babae maumay ganahan. O ikaw ba? Ari ka sa igsuon, ari ka sa imong bana o mubalin ka sa hari? O ikaw. Kung dautan jud ka nga pagkababae ba? No, imo ba nang tagaag value ang inyong marriage? Di jud kay imo tagaag value yourself. Unya na naman na si anak ni Philip. Na sila anak ni Philip. Unya ang problema, hari na guni. Ari ko sa hari oy. Mo na si John the Baptist niya di na sakto sayop na. Ayaw nagbuhata. Mo na daghan kayo sa kasimbahanan nga ang pastor mamadlong mga kaigsunan kaning wrong relationship, kaning wrong kind of life, badlungon mga kaigsunan. Unya dili willing mo get right sa Ginoo, masuko. Masuko sa nagwali, masuko sa pastor. O dako ng kasaypanan. Mura kag si Herodias ana. So, mo na intaway kinabuhi ni John the Baptist. Nindot ka siyang starting sa iyang kinabuhi. Nindot ka siyang accomplishment sa iyang kinabuhi. Kinabuhat gyud niya ang angay niyang buhaton para sa atong Ginoong Hesukristo. Pero tungod lang sa usa ka babae nga nasuko nga gibadlong, napriso si John the Baptist. Letter B, gamay lang, slight downfall ni John. The doubt of John. Now, bisan si John, mga igsoon, naadyoy natugkan gyud siya og doubt. Asa man siya nag-doubt? Number 1, his request to the Savior. Naa siya gipadala, samtang napriso siya mga kaigsunan, naa siya gipadala nga iyahang tao, disciple niya in Luke
chapter 7, 18 to 20. Luke chapter 7, 18 to 20. Ingon sa Bible, and the disciples of John shewed him of all these things. So gibalitaan si John the Baptist mao ni nahitabo kabahin ni Christ. And verse number 19, and John, calling unto him two of his disciples, sent them to Jesus, saying, art thou he that should come, or look we for another? Ikaw na ba ang among gipaabot o mangita pamiglain? So unsa may tawag nimo ana? Nagduduha siya. So tuod man niadto ang iyahang disciple o gipangutana si Christ. So dili maayo nga mag-doubt kita. Well, what na kasabot kung unsay reason nganong si John the Baptist na natugkan man siya og doubt mga igsoon, but I don't think sad nga kanang kuan ni murag clarification lang tingali ni. Murag iya nagi clarify ba? Pero ang pagkasulti man gud unsa man mangita pamiglain o ikaw na ni. Nabi ako diri murag lisod na kayo ni maniobra. In verse number 20, when the men were come unto him, niadto na ni Christ, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, art thou he that should come, or look we for another? May sa niya servant ba kay kung unsay gisulti ni John the Baptist, mao relay. Yung ana siya ka, ana kanindot, pag disciple gani ka, ay paghimuhimog imo ka. Amen? So kung mahimo na kang disciple ni Christ, ayaw paghimog imo mga statement nga ibuhi nimo didto sa imo mga disciple, kundili ug unsay statement ni Christ, mao ra gyud imong ipasa didto sa imuhang gidisciple. Mao nay trabaho sa mga disciple ni Christ. Are you listening? Pero kung na-disciple na ka sa usa ka tawo, aw ang prinsipyo anang tawhana nga disciple nimo mo nimo dudad-on sa imong kinabuhi adto jud ka maliwat mo sa imong i-share didto. So ang napakatag nimo batasan sa tao, dili prinsipyo ni Kristo. Lig-on ang discipleship kung tarongon na gyud nimo og gamit pangakaigsunan. So ang delikado nga side ana kung ang imo nang gisunod ang tawhano nga side sa imong discipler. So aritas number 2. His reassurance from the Savior. In verse number 21 to 22. Ingon sa Bible, and in that same hour, he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits, and unto many that were blind, he gave sight. So na tiempo to mga kaigsunan, nga samtang nangutana ang disciple ni John the Baptist, na ay miracle nga nahitabo. Nangayo si Kristo og mga masakiton. So, ang gitubag dayon ni Christ in verse number 22, then Jesus answering said unto them, sa katong mga disciple ni John, go your way and tell John what things ye have seen and heard, how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised. Kana gyud pinakagrabe. To the poor, the gospel is preached. So, kana enough na nga makarealize si John, mauna ni. Enough na, mga kaigsunan. Labi na sa katapusan. To the poor, the gospel is preached. Kay maog yun na ang iyang mensahe. Mo na mensahe niya nga iyang giwali dito sa wilderness, mga igsoon, preparing them for the Lord Jesus Christ to come. Para sa gospel. So mo na nakanindot, pagkahibaw ni John, okay na. Kita, naatay doubt, giwalihan nata sa pulong sa Ginoo, ni samot atong doubt. O di ba? Kaklaro ng go and preach the gospel to every creature. Klaro ba nga kuman? Pero tanawa ang mga Kristohanon kung ni-go ba, ni-preach ba sa gospel ngadto sa mga katawhan? Asa man nakafocus ang atensyon sa mga Kristohanon?
self. Nakafocus gihapon sa personal needs. Nakafocus gihapon sa personal problem. Wala nakafocus sa mission nga gihatag sa Ginoo nato. So dako kayo ng problema nato nga mga Kristohanon because we are not obeying God's command. Unya ang command ra ba sa Ginoo karon compared sa command sa Old Testament, layo ra to kayo because now ang command mga igsoon is the Great Commission. Wala na mas mulabaw pa ana. It is the Great Commission, the message that will send people to the Lord. No? It is the message that will give people an opportunity to be saved. Unya, murag wala ra nato gipaka-importante kana nga mensahe. Dako kay ng problema nato. So, in other words, mga kaigsuonan, wag yun nato gi-internalize kung unsay gisulti sa atong master. Di ba? Wag yun nato gi-in-heart ba ang atong pagka-servant. Ganong nanimba man ta. Ganong kinahanglan man ta magtuon sa pulong sa Ginoo. O, para lang labani nga munindot ra ang atong kinabuhi. Diri ang instruction. Unya ang reason nganong hinay kita mo respond sa command kay hinay kita mo change sa ato ang life, sa atong attitude. Hinay kita mo change sa ato ang mga wrong moves, mga wrong kanang attitudes nato. Hinay kayo, makiglalis pa ta. Di ba? Ato pang kanang tubag-tubagon sa atong hunahuna lang ang mensahidor. Daghan kay tag mga panagang nga buhaton mga kaigsuonan. So, si John the Baptist nag-doubt siya pero sa dihang gi-assure na siya mga kaigsuonan ni Christ, wala na problema. The problem was solved. Mauna ni. Amen? Mauna ni. Okay, letter C. The death of John. The death of John. Una, number 1, the party. Delikado na yung party, oy. Diha gyud nakakitag chance si Herodias, mga igsoon. Kani? Diha siya nakakita og chance para makabaw siya ni John the Baptist. In Mark chapter 6, verse number 21, ingon sa Bible, and when a convenient day was come, o tanawa, nakakita siya convenient day. Convenient for what? Convenient sa iyahang bad desire, evil desire. And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee. Mga dagkong tao ang iyahang mga bisita, mga kaigsunan. Nakahibaw si Herodias nga once nga ang king mubuhi og panaan at tubangan sa mga dagkong tao, mga important people, di na gyud niya balion. Wise kayo ning bayhana. Kamaog yun. Kamao mo plano. Number 2, the performance di ana. Kompleto siya sa gamit, mga igsoon. Kompleto sa gamit. Naaman siya anak nga babae, gigamit niya. Mo ni kaluoy aning mga young people nga kung ang imong ginikanan evil or maminaw ka sa mga evil, wa jud kay mahimo kundili magpagamit ka sa mga evil. Perting looya, collateral damage ang anak, mga igsoon. So, in Mark chapter 6, 22 to 23, sumpay ra ni mga kaigsuonan. The Bible says, and when the daughter of the said Herodias came in and danced, tuan na, ga-perform na, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. Oh. O na sikreto lagi, basta naa kay gusto pangayoon, imo ra gyud nang lingawon. No? Lingaw na gyud nimo. Unya, kay mo nakasasayaw ani nila sa una. No? Tingali belly dancing. Ingon ana, supriting lingawan nila, nakanindot mo sayaw aning bataa. Oh, unya bata pagod damsel goy giingos Bible. So, ka-cute aning bataa.
Oh, mo na aliday. Lipay makayo ang hari. Ingon din siya, pangayo bisag unsay, hatag na ko nimo. In verse number 23, and he swear unto her, ni swear gyud siya, whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee unto the half of my kingdom. Gitagag sampol ha. Bisan pa ang katunga sa akong kingdom, imo pangayoon. So, tuon man, nindot ang performance, pero di ay bati mga kaigsunan. Number 3, the plot. The plot. Mark chapter 6, 24 to 28. Atong tiwason ang story. In verse number 24, the Bible says, and she went forth and said unto her mother, what shall I ask? And she said, diritso ha? Diritso. Planado jud ni. The head of John the Baptist. The head of John the Baptist. Straight to the point. Grabe. So naanag yun sa iya kasing-kasing. Di ba? So kaning usa ka tao, mababae man o malalaki, kung dautan na iyang plano mga kaigsunan, na siya plano nga dili maayo sa iyang isig ka tao, makakita gani na og higayon, diretso. Diretso. So mo na pag nahitabo na, agoy mo na ni, grabbing the opportunity. So, ang gibuhat mga kaigsunan sa bata, 25, and she came in straightway with haste. Tanawa na ng bata, gina siya nga ulo ni John the Baptist. Excited po siya. Gadali unto the king and ask, saying, tanawa, ang giingon na siyang mama, the head of John the Baptist, tanawa, giunsan niya pag-request, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. Wicked po ning bata. Amen. Di ba? Kung di pa siya wicked, may siya nga, unsa to ba? Ulo ni John the Baptist. Ipaunsa man ako, wala, kasabot yun siya, nga ulo ra yun. Ipabutang na gud sa charger. Ipabutang sa dako nga plate. Mga igsoon. So kasabot yun siya nga, ipaputol yun ang ulo ni John the Baptist. Pagka-wicked, ani. Verse number 26, and the king was exceeding sorry, promise man, yet, for his oath's sake, and for their sakes, which sat with him, he would not reject her. Kay bawag yun si Herodias yun. Kay once nga mubuhi nagpanaad ang hari, di naman na niya pwede bakwion. So, ang nahitabo, sa kaguol, sa kasakit, sa kasing-kasing ni Herod, nga di siya gusto mubuhat. And immediately, in verse number 27, the king sent an executioner. So, nag-executioner, mga igsoon, and commanded his head to be brought. And he went and beheaded him in the prison. So, dito mismo sa prisuhan, pero at least, na-comforted na si John, nga wa na'y laing pangitaon. Diba? So natapos yun ni John ang iyahang mission, mga igsoon. Na make sure niya that the Messiah is already come. And in verse number 28, and brought his head in a charger as requested sa bata, and gave it to the damsel. So dito gihatag sa bata, siya may nangayo, asa niya gida. And the damsel gave it to her mother. Nga maogyoy kuan, maoy ulo. No, mastermind. So kapait aning istorya ha. Ang kuan ng ani kan John tungod kay naaman siya mga disciple na inihipo sa iyang lawas. Mura nay bintaha mga kaigsunan kung kung naamoy mga disciple, ini kamatay ninyo, mura mo tabang ninyo og pahiluna nimo. Pero gwa mo yung mga disciple, mura na kagwa. Si John the Baptist, dagang kay ni atiman sa iyang lawas. Mga igsoon. Pero tanawa ra guni,
Unsa ni nga klase nga babae mga kaigsuonan? Nga maoy nahimo nga kanang naghimo sa ending sa kinabuhi ni John the Baptist. Nasuko ra gyud gibadlong. Mao na kita pag dili ta careful, mabadlongan ta sa pulong sa Ginoo nya magsuko-suko ta, paborito kay kasiyawa taparan. Kuyugan pa kanya iguli. Sigihan kanya gunghong nya. Tuo ka ato. Unya, saman, di pa ka maglain anang imong pastor nga ikaw man pirmi igon ana. Mao ginay buhaton siyawa nimo, kuyugan pa ka hantud dito sa inyong balay. Mao na igabot sa imong balay, magsingil kag yaw-yaw, kaligod si pastor gyud, ako ra gyud tumong ali. Ang wa nimo nahibaw that is for you. Para ka mahimong tarong nga tao. Di ba? Pasalamat ka nga naigo ka sa mensahe, kay pasabot, luwas ka tingali. Ato lang butang tingali, kay di magyud ta kaybaw luwas magyud og di. Kamo ra may makaybaw God that you should know, not I should know. You should know that you have eternal life. Mo na gisulti sa Bible. The other person, dili na siya ka-assure nimo nga naa kay Holy Spirit. It is you that should assure yourself that you have the Holy Spirit. Nakasabot ta igsoon, ang mga tao ra magtan-aw nimo, wa kay kausaban, ang magduda gyud na. Luwas ba ka brad? Klaruha ko no na imo ang life, brad. No, murag kuwang man na siya, kuwang. Pareha na ni Apollos nga perti ka excited, no? Ngalagad, nagwali, pero why Holy Spirit? Walay Holy Spirit. So why kapuslanan? Sa panahon sa grasya, mga igsoon, panahon na ni sa Holy Spirit. So bisag unsa pa ka excited nga abi nimo nangalagad ka sa Ginoo, but without the Holy Spirit, it's nothing. Wag na kalabutan sa buluhaton sa Ginoo, mga igsoon. And God cannot use you. Ikaw ra gyud nag-apil-apil. Mao na make sure gyud, make sure. No, mao na nakakuan, wa naman gi detalye gyud nga ni lugnot ba si John the Baptist sa diyang putla na siya? Ang gi-assure gyud sa atoa mga kaigsunan nga nasayod na si John nga naa na. Mao na gyud ni ang Misaya. Di na mi mangitag lain. So, assured na siya mga igsoon. So, wala na gidetalye diri kay willing na si John. O ikaw putla na kag ulo. Sige. Human naman ako ang trabaho. Sige, putli na kog liog. Oh, wala na komosyon. Di ba? Wala na to ni sukol si John the Baptist. Iya ra gihatag iyahang liog yun. Mo na nakanindot pag-assured ka. Amen. Di na ka makig-away pa. Oh, nya pastor panitan kita niya. Tutukan ta ba og kanang kutsilyo? Nya musugot na lang ta. Unsaon man na to? Kung tutukan ta kutsilyo ba? O di sulmini nga sa. No? Ayaw kalimot dayon nga luwas di ay ka. Kung imo kong patyon, malangit akong kalag. Pero dakpon man ka. Oh. Unyag na ay mga tao nga nakakita nimo, unya sila mo imubaws nimo, patyon kanila. Unya sigurado kang langit ka. No, ako magpasalamat ko nimo patyon ko nimo kay imo na kong gihatod sa langit. O asa ka na magpasalamat nga patyon? Di mayo unsa man day nani mo di ay? Okay, lingkod sa ta. Awa na tapos. Tapos, ikaw man ang sulwining o mga pila lang ta. Ay na lang patay-patay oy. Kapila ta ditso. Kaysa ini kamatay nako nay mga pid di ka kaapil. Oh, karon mga pita. I-make sure mga kaigsunan. Ang nakanindot na to kay baka compared ni John the Baptist, we have the message of the gospel. Mato yung usa nakapa-assure ni John the Baptist because nawali sa mga pobre ang ebanghelyo.
O kana nga ebanghelyo mga kaigsunan nga gi-accomplish ni Christ dito sa cross, gihatag sa ato. Dili lang kay mao'y niluwas sa ato, kundi gihatag sa ato ang responsibility to spread the gospel of the Lord. So don't put doubt in that mission, but rather release yourself from any obstacles and go, then preach the gospel to every creature. That is the only job nga gihangyo sa Ginoo nato. So instead nga magsigitag langay-langay ka mga young people, magkuan mo, maglingaw-lingaw ra mo sa inyong kaugalingon, then after that, no, nalingaw ka karon, unya imong edad, musaka man na. After that, unsa may sunod? So maybe na kay mga plano after that, unsay sunod? After that, ato na lang i-fast forward, mamatay madyug ka. Muatubang madjukas na nagluwas nimo. Unsa may unya imong i-report niya? Ay no, hindi na kaangay mo report kay nakaibaw naman ang Ginoo sa imong gibuhat. Nakuha na to mga igsoon. So mas nindot gyud na nga sa di pa ta mo abot din na anang puntuha nga nangamatay ta giadto na ta sa langit. Ready na ta. No? Sama ni Apostle Paul nga nakaingon siya, I have finished my course. Nahuman ako ang akong mission. So kita gipakuan naman ta, gipawali ta sa ebanghelyo. Pag naluwas atong disipulon, atong i-train para mahimo silang able nga mo share sa gospel ngadto sa uban. Sama sa giingon ni Apostle Paul sa iyang disciple si Timothy, itudlo ni sa tao nga able sad mo tudlo. So ipakuyanap ang pagtudlo sa ebanghelyo. So pinaagi ra gyud sa discipleship. Dili na pinaagi sa hakot-hakot mga igsoon, nga imo lang hakuton diri palingkuron nimo diha, paminaw ha, paminaw. Oh, di ka kakaibaw, naluwas ba gyud na siya tinuod. Kaya ang iya ra naminaw ra siya. Unya pagkaman imo pangutanon nya unsa may paminaw nimo? Unsa may imo nakatunan? Nya hasta ka wa kay nakatunan. Dapat naagyud kay kanang pagkaon pa usapon gyud nimo ba? Para maka-explain ka unsa kalami ang imong gikaon, para siya pod mismo mukaon sa imong gikaon. Nakasabot mo igsoon? So ingon ana ng discipleship para bisag ikaw lain na ang imong gitunan, siya nagpadayon og tuon kung asa kaniagi. Nagpadayon siya og study, nagpadayon siya og grow. Di ba? Kay di man sad pwede nga magpabilin ra kag milk unya ga disciple na ka. Basig ining tudlo nimo sunod ba perting huyanga. Kinahanglan maglig-on ka. So niabot na ka sa mga messages diri sa Bible nga meeting na siya. Di ba? So maabot ang panahon, moabot sa na inigkita ninyo magkagahi na ang imong tudlo niya. Mao na nakanindot mga kaigsunan. So it is now our turn. Tapos na si John the Baptist, pasalamat mo, karon murag, imposible na kayo ng punggutan tag-ulo mga igsoon? Tungod sa pagpangalagad ba? Imposible na kayo, noy? Wala, pasalamat na mga igsoon. Karon ang pinakasayon sa pagpangalagad. Karon ang pinakanindot nga part sa pagpangalagad. Pinakagaan. Unya, pinakanindot og promise mga igsoon, God will be with us to provide everything that we need. To protect us, to guide us, and to provide what we need. Kung mutuo ta niya. Pero kung di ta mutuo niya, mangita ka sa imong kinabuhi. Tanaw na itong makitaan ba nimo, masatisfy ba ka? Sa akong nahibawan, only Jesus can satisfy our souls. Only Jesus good. Ang imong mga kaila, maybe di sila kasabot, pero ang importante, ikaw malipayon ka. Tungod kay imong yun na kita ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Walay problema nga makadown nimo. Walay kaaway nga makapa-discourage nimo. Walay sitwasyon nga makapahunong nimo. Padayon jud ka. When I pray nato ni ato mga young people nga makasabot ni sila nga ang kinabuhi dili lingaw-lingaw ra. No? Ang kinabuhi nato wala sa kalibutan.
kundili naa sa Ginoo, do iya na nang gi-prepare diri sa kalibutan, pero wala sa lamdag sa kalibutanhon. Naa sa wisdom nga mahatag sa Ginoo nato from His Word. Mao na pinaka-importante. So that is the life of John the Baptist. So atong isgutan karon ang iyang pagka-martir. Giputlan siya ulo mga igsoon. So sa sunod ang atong isgutan mobalhin nata ni Joseph. So daghan man Joseph sa Bible, ato na silang hutnon. Okay na mo? No, daghan man Joseph sa Bible. So at least kaning napulo ka series kinabuhi ni John, siya no wag gyud tay na learn ani mga igsoon nga atong ma-apply sa atong kinabuhi. So it's time to apply what we have learned, principles. Kung gusto mo i-review to ang mga sinugdanan o hantod sa katapusan para makuan gyud nimo ba maklaruhan nimo. Kay kaning mensahe mo God, usahay basta kausaran nimo paminahon, iniglabay, kalimot na ka. Labi lang nagsalig ra ka sa imong memory. Dali ra na malimtan. Kaysa mag-take note ka nga mga important nga mga kuan ba nga imo jud isuwat yun nga in your own kuan ba, in your own arrangement para makasabot ka unsa may gitudlo sa Ginoo nimo inalay isuwat. So ma-recall nimo pag paminaw nimo sa mensahe balik, tan-aw nimo sa imong notes nga apply nimo. Okay? Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessing that you have given to us. Pinaagis kinabuhi ni John the Baptist. Salamat kay Lord sa opportunity nga makailami niya. Do wala mi nakakita niya o God, pero tungod sa mensahe sa iyang kinabuhi, nakat-on mi kung unsa ka importante ang misyon sa kinabuhi namo. Karon amo ang panahon ug gimanduan mi nimo Lord to go and to preach the gospel to every creature. Please help us, O God, to be determined. Help us not to be afraid sa bisan unsa nga mga obstacles nga ibutang sa yawa para ma-discourage me. Help us, O God, to believe in you and to trust you along the way, that you are with us and you are going to provide everything that we need. And you are the one that will fight for us kung naaman gani ang magplano og dautan namo, Lord. Kay nagtuumi nga kani si Herodias naapod ni karong panahon na. But it will be you that will protect us. Just help us, O God, nga dili namo ilihis ang among attention kinahanglan na agyud diha sa imong buluhaton, Lord. Salamat kaayo sa opportunity to come to the altar. I pray that you will bless your people to kneel down before you, O God, wholeheartedly. And please bless them, O God, as they pray. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Karon imo na